At ayan mga ka-crypto, ang balita po natin dito ay meron pong isang claim mula sa isang pundit na nagsabing Swift will use XRP and XLM. So better load up now. And here's why. Yan, ang source po ng balitang ito ay si Times Tabloid. Ayan, nag-viral po ang isang claim mula sa isang kilalang crypto enthusiast na si Lord XRP. Ayan po siya na nagsasabing sa hinaharap ang Swift network daw ay gagamit na ng XRP at saka XLM para sa kanilang global operations. Alam natin na ang Swift ang backbone ng ating global banking, kaya ang balitang ito ay mabilis na kumalat. Pero ang tanong ay totoo ba ito o isa lamang itong hopium para sa mga investors? Kaya sa video na ito, pag-uusapan po natin ang claim na ito. Titignan natin kung ano ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa posibleng valuation ng XRP at syempre susuriin natin ang mga counter-arguments mula sa mismong community. At simulan po natin sa ating unang katanungan. Ang Swift ay gagamitin nga ba talaga ang XRP at saka XLM? Ayan, totoo ba? Ang claim po dito ni Lord XRP ay nakasentro sa ideya ng Swift bilang network ay nagpapadala ng bilyong-bilyong dolyar araw-araw ay mag-a-adapt ng Ripple at saka Stellar technology. Kaya pasabog po tayo dyan. Sa video, yan po yung video clip na kasama po ng kanyang tweet dito. Yan. Kung ipi-play po natin is wala po tayong gaanong makikita dito, kundi tatlong mga tao na nag-uusap-usap lamang. Kaya ayan po sila. Binanggit po ng speaker dito na ang mga gobyerno ay kasalukuyan ng bumubuo ng mga principles para sa central bank digital currencies or mga CBDCs. Sinabi po ng speaker dito na hindi po malayong magkaroon ng predetermined value sa XRP kung ito ay magiging parte ng isang bagong global financial framework. Sa aking opinyon, sa totoo lang, ang mga ganitong klase ng balita ay lagi nating naririnig ang nakalipas na mga taon. Kaya bilang isang observer, ang tingin ko rito ay isa po itong speculative play. Ang Swift ay isa pong dambuhalang legacy network. Ang pag-integrate ng blockchain ay isa pong napakalaking desisyon na nangangailangan po ng opisyal na announcement. Hindi lang isang viral tweet. Hanggat wala pong direktang pahayag mula sa Swift headquarters, ang pag-asa sa balitang ito ay parang pagtaya sa isang sugal. Bagamat ang teknolohiya ng XRP at Ripple ay fit para sa cross-border payments, kailangan natin na maging mapanuri. Huwag nating kalimutan na ang market ay mabilis pong gumalaw base sa hype. Kaya masasabi ko po, hayaan nating ang facts ang manguna bago tayo gumawa ng malakihang desisyon sa ating mga holdings. Ngayon, ang sunod na tanong, $50,000 per coin. Posible ba talaga ito? Ang pinaka-controversial na bahagi ng viral video ay ang price projection. Ang speaker ay nag-cite o nagsabi ng mga dating forecast mula pa noong taong 2021 na nasa $25,000 hanggang $37,000 per coin. Dahil sa dami ng perang pumasok sa global economy sa nakalipas na 5 taon, itinaas ng speaker ang kanyang projection sa $50,000 per coin. Dahil sa dami ng perang pumasok sa global economy sa nakalipas na 5 taon, ayan na nga, itinaas po niya ito sa $50,000. Ang argumento po niya ay nakabase po sa monetary expansion at ang papel ng Federal Reserve sa pagbibigay ng liquidity sa malalaking bangko. Sa aking opinyon, ang $50,000 per XRP ay nangangailangan po ng market cap na higit pa sa kabuuan ng yaman ng buong mundo. Kaya sa aking pananaw, ang ganitong projection ay extreme outlier.
Isipin ninyo na lang mga kakripto, ang ganitong kalaking presyo ay parang paghiling ng bawat butil ng buhangin sa dagat ay maging ginto. Sa mga finance enthusiast, ang ganitong klaseng projection ay madalas ginagamit para mag-create ng urgency sa mga investors. Ang monetary expansion ay totoo, oo. Pero ang pag-value sa isang asset na ganyan kataas ay mangangailangan ng pagbabago sa mismong definition ng pera. Kaya sa tingin ko, maganda ang long-term potential na XRP dahil sa use case nito. Pero ang numerong $50,000 ay dapat po nating tingnan bilang theoretical math at hindi bilang isang realistic target sa loob ng maikling panahon. Ngayon, bakit maraming skeptical sa claims na ito? Hindi lahat sa community ay naniniwala sa tweet na ito. Ang mga users tulad po ni Nathan Weldon at saka STU ay mabilis pong nagpahayag ng kanilang pagduda. Ang pangunahing issue po nila ay ang quality po ng video at ang kawalan ng official confirmation mula po sa SWIFT. Yan, kitang-kita po natin yung quality ng video. Sinasabi nila na maaring ang video ay manipulated at hindi naman talaga SWIFT representatives ang mga nagsasalita dito. Sa aking opinion, dito tayo kailangan na maging matalino. Ang healthy skepticism ang pinakamahalagang skill ng isang investor. Kapag ang isang balita ay nag-uudyok sa atin na mag-load up o bumili agad dahil sa takot na maiwan o FOMO, diyan na tayo dapat huminto at mag-research. Ang pag-reject ng mga users sa claim ni Lord XRP ay isa pong magandang sinyales ng community ay nagiging mas matured. Hindi na tayo basta-basta naniniwala sa mga video na blur ang quality tulad nito. Ang pagtatanong kung bakit walang official announcement ay tama. Sa mundo ng finance, trust but verify. Yan po ang dapat nating mantra. Huwag hayaang ang emosyon ang magmaneho ng ating wallet. Kung ang isang claim ay masyado pong maganda para maging totoo, malamang na kailangan nating mag-double check ng source. Ngayon, paano natin dapat i-approach ang ganitong balita? Sa ngayon ay wala pa ring opisyal na announcement ng SWIFT. Yan. Ang video na kumalat ay nananatiling speculative. Ang mga price projections ay opinion lamang at hindi po verified financial advice. Kaya bilang mga investors, paano tayo gagalaw sa gitna ng ganitong ingay? Ang pinaka-safe na approach ay ang pag-focus po sa fundamentals. Ano ang ginagawa ng Ripple sa realidad? Anong partnerships ang verified? Ang technology ay totoo at may malaking papel sa XRP sa future ng finance. Pero ang pag-asa sa get-rich-quick scenarios ay mapanganib. Kung naniniwala ka sa long-term vision ng XRP, hayaan mong ang utility nito ang maging basihan mo. Ang pag-load up sa isang asset dahil lang sa sabi-sabi ay parang pagpapatakbo ng sasakyan ng nakapiring. Maging mapanuri, gamitin ang ating oras para intindihin ang blockchain, ang banking system at ang global economy. Ang market ay laging may ingay. Ang mahuhusay na investors ay yung mga marunong maghiwalay ng signal sa noise. Ang mahalaga ay ang ating sariling strategy at hindi ang hype na galing sa social media. Sa kabuuan, tandaan po natin na ang crypto space ay puno ng mga what ifs. Ang SWIFT integration ay isa pong pangarap para po sa marami. At ang $50,000 na presyo ay isa pong nakaka-excite na numero. Pero sa huli, ang katotohanan ay wala pa sa atin. Ang mga viral tweets at saka speculative videos ay bahagi na ng landscape natin. Ang kailangan lang natin ay manatiling kalmado, mag-research po ng mabuti at huwag magpadala sa hype. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood.
maaaring panoorin na rin po niyo sunod ang ating recommended video dito.